Hello guys, muli nagbabalik si Werner Daet, ang inyo pong tagapagbigay ng opinion. Okay, ngayon magbibigay ako ng sarili kong opinion dahil sa aking napanood. Yung napanood ko po, ano kung pamimiliin po ako kung ano yung mahalaga, diploma o diskarte. Alin yung mas mahalaga, diploma o diskarte? Yun po yung mga ilang napapanood ko sa social media. At marami po nagsabi na ang mahalaga is diskarte. Halos lahat yung sagot nila, mahalaga yung diskarte. And I know na marami po sa mga nanonood na magpapatunay na mahalaga din yung tinatawag nating diploma. Ayan. So ako din, isa din ako sa magbibigay ng opinion ko kung ano ba yung mas mahalaga, diploma o diskarte. Kung ako lang ang tatanungin, hindi yan dapat paglabanin or pagpilian. Dapat magkasama yung diploma at saka yung tinatawag natin diskarte. Pero ibigay ko muna yung sarili kong opinion in terms of diskarte. Kasi madalas napapanood ko yung mga successful businessman, yung tinatawag natin mga successful na mga vloggers. Sabi nila karamihan, diskarte lang yan. Okay. Kung wala kasing diskarte, tama naman po yun. Kung wala kang diskarte, wala ka talagang mararating sa buhay. So, kailangan mo talagang dumiskarte. So, yung diskarte yung diskarte kasi, iba-iba yun ang level. Diskarte sa pag-a-apply ng trabaho, diskarte sa pagnenegosyo, diskarte sa pagbuo ng career, diskarte para ma-achieve mo yung mga goals mo sa buhay. Sobrang daming ibig sabihin ng diskarte. But yung isa naman na sinasabi ng diploma, diploma is yung pinili mong kurso na gusto mong matapos o gusto mong maging career o gusto mong maging dalubhasa. Okay? So ako po ay graduate po ng elementary education at gumraduate po ako sa Manuel S. Enverga University. So before, wala akong interest mag-aral. Parang hindi ako interesado na magtapos ng kolehiyo. Sabi ko sa sarili ko, diskarte lang yan. Okay? Sabi ko pa nga sa sarili ko, di mag-aral kayo ng 4 years, ako magtatrabaho ako ng 4 na taon. Tingnan natin kung sino unang mas magiging successful. Yan yung katuwiran ko dati. Sabi ko, kasi nga, dinajustify ko kasi wala akong pang-paaral. Wala kaming pera, wala kaming mapagkukunan ng financial support para makatapos ako ng college. Right after kong mag-high school, nagtrabaho ako na which is ang nasa isip ko, didiskarte ako. Yung mga classmates ko kasi nag-aral sila ng college eh. Nagtapos sila ng 4 years course, 4-year college, habang ako naman nagtatrabaho. And you know what? Mas mabilis maging successful kung nakatapos ka kaysa sa hindi. Bakit? Sa na-experience ko kasi, sabi ko, katwiran ko sa isip ko, didiskarte lang ako ng didiskarte. Ayan, tatrabaho, mag-negosyo kung anong gusto kong gawing pagkakakitaan. Didiskarte, madiskarte. Pero sinisigurado ko naman na kung madiskarte ka, hindi ka magugutom. Ngayon, versus natin. 4 na taon ako nagtrabaho. Mga classmates ko, nag-graduate sila ng college. Iba't ibang course. Okay? Mayroong teacher, mayroong engineer, may nurse, may dentist. Iba-iba na yung kanilang mga naging career path. Which is ako, nagtatrabaho pa rin ako nung makagraduate sila. Na yung sinusweldo ko minimum, sapat lang sa pangkain ko, sapat lang sa mga pangangailangan ko. Ngayon, nung magtrabaho na itong mga classmates ko, siguro within 2 to 3 years lang na panahon, nakuha nila yung gusto nila, nagkaroon sila ng bahay. Siyempre, naging mas maganda yung kanilang trabaho. Kasi yung iba, nakapasa ng board exam, siyempre, nakapasok sa DepEd, naging regular. Yung iba naman, nakapasa ng nursing, ng board exam. Kasi, ito yung isa sa na dapat ay alam ng lahat. Yung diskarte after mo makagraduate ng college. Kasi, sige, diploma, may diploma ka na. Sasamahan mo talaga ng diskarte yan. May diploma ka na. Hindi yan nagtatapos sa diploma ng college. Kasi, ang wrong mindset ng karamihan, after mong makakuha ng diploma ng college, magtatrabaho ka na ng magtatrabaho. Which is kulang. Paano ko nasabing kulang? If you want to employ, gusto mong magtrabaho bilang empleyado, piliin mo ang gobyerno. Magtrabaho sa gobyerno. Which is, mataas yung kanilang requirements na kailangan meron kang eligibility para makapasok ka sa government. Ano-ano ba yung mga government na pwede nating government agencies na pwede natin pag-applyan?
nandyan ang DepEd, nandyan ang PNP, nandyan ang BGMP, at ibang mga DILG or Bucor, ang dami, Air Force, Navy, Army. Yan yung mga sinasabi ko, mga government. Okay? Kaya lang, ang requirements nila is dapat meron kang diploma, graduate ka of any 4-year course, and you have the eligibility, yung tinatawag natin na pasado ka ng board. Kung ikaw ay teacher, pasado ka ng LET, Licensure Examination for Teacher. Or kung ikaw naman po ay hindi pang teacher ang course mo, example, DSBA ka or IT, pwede ka mag-take ng tinatawag natin na Civil Service Examination, pen and paper test, professional. Ibig sabihin, kapag nakapasa ka ng Civil Service Examination o pen and paper test professional, dalawa na. Meron ka ng diploma, meron ka ng eligibility. And now, malaya ka nang mamili sa kahit anong government agencies na pwede kang mag-apply. Kasi may eligibility ka na. Ito yung pagkukulang, yung eligibility. Diploma is not enough para magkaroon ka ng magandang karir sa buhay. Kailangan mong i-bundle yung tinatawag nating eligibility. Any board exam, kung criminology ka naman, ipasa mo yung criminology exam. Kung ikaw ay teacher, ipasa mo yung licensure examination for teacher. Kung ikaw naman po hindi teacher, ay di mag-take ka po ng civil service examination. Yun po yung pinaka-the best path, pinaka-the best way na para mas makuha mo yung tinatawag mong dream o yung career. Yun po yung usapang diploma. Mga nag-i-employ. Hindi mo pwedeng sabihin na walang yumayamang empleyado. Kasi in my family, may mga successful talaga, sobrang daming successful that they are employed in the government. Ibig sabihin, pwede mo rin maabot yung pangarap mo kapag ikay naging empleyado. But, employment, make sure sa government. Now, punta naman tayo doon sa diskarte. So, ayun nga, nung ako'y may mindset ko sa isip ko after makagraduate ng high school, sabi ko, diskarte lang yan. Ang ginawa ko, nagnegosyo ako ng banana chips, nagnagawa ako ng mga soya milk, nagkarindiri ako, pero nakukulangan pa rin ako. Ibig sabihin, hindi matibay yung aking skills, yung aking knowledge, yung aking foundation pagdating sa bagay na yan. Now, sa kasalukuyan po, ako po ay graduate na ng elementary education. So at the same time, ako po ay certified trainer ng iba't ibang course sa TESDA. Kaya nakakapagturo po ako sa kanila. Ayan. So ngayon, yung nagiging source of income ko. Ngayon, syempre kailangan mo dumiskarte. Yung mga special skills mo, dapat nagagamit na pagkakakitaan mo. Ayan. So ngayon, kung gagamitin mo sa negosyo, kailangan talaga maging madiskarte ka. Hindi pwede dito yung tinatawag natin nigas kubod, maganda lang sa simula, and then right after na mahirapan ka, bibigay ka na agad. So, sayang yung gagastusin mong puhunan. Kaya ngayon, ang aking opinion, dapat magkasama, hindi magkahiwalay. Make sure na yung may doon kang diploma, may eligibility ka, so at the same time, dapat madiskarte ka. So, yun lang yung po ang aking opinion. So, maraming salamat sa inyong panonood at sana may natutunan kayo sa akin. Thank you. Hanggang sa muli. Bye-bye.